Ayan. So, good afternoon po sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga leaders ng Agape Love Family Community Church. Saan man sulok kayo ng mundo, tinatawagan na po namin kayo. Lumipad na po kayo, papunta rito sa Agape. Upang tayo po ay makapag-aralan ng mga salita ng Diyos. Ayan. The doctrine of Christ ang atin pong subject. Dito po ay kailangan po natin makilala ng lubusan ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito po tayo sa Roman number 4. What are the requirements for doctrine? Tama ba yan? Tama ba? Sorry. Ano? Opo, Bishop. What are the Requirements for doctrine. Tapos na po yung letter M. Okay. Sige po, tayo muna yung manalangin. Sister Sally, open us in prayer. At sa akin ito Panginoon, ito ay patuloy namin pataas Panginoon. Kami ay patuloy nagbubulog sa iyo, hihingi ng wisdom and knowledge Panginoon sa aming pag-aaral ko ngayon sa hapon ko. Na ipagulad ang patuloy na mahuna sa aming Panginoon. Na bago report, bigyan ng ano yung Panginoon, ang aming mga pagtuturo sa aming nagpipusya ko sa Piroki Panginoon. Bakit kami Panginoon na kanyang tuturuan. Turuan kami Panginoon na aming maunawaan ang lahat ng ituturo sa amin sa hapon. Lord, sa ilangan kami Panginoon na maasa Panginoon na ipaguludan at patuloy mag-aaral sa amin sa hapon. At maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. What are the requirements for doctrine? So, pag sinabi requirements, ano sa Tagalog ito? Requirements. Requirement. Pangangailangan. Requirements. So, kailangan natin isalang-alang itong mga requirements po na to. Hindi basta-basta hindi basta-basta magdodoktrina na lang ng man-made doctrine, Kailangan pumasa sa mga requirements. Pag may requirements, kailangan pumasa doon, Tama ba? Okay, ano mga requirements for doctrine? Una, letter A, doctrine must be sound. May bisita tayo. Pasok. Pasok muna kayo. Makinig muna kayo. Ay, mag-aaral din yan, Bishop, kasi nga, nagtuturo din sila dun sa... Yun nga, kailangan nga. Sino nakaparada sila doon? Okay lang yung parada nila? Okay, dyan na po kayo. Okay ba yan? Nakakadaan yung diba? Kasya. Kasya? Sarado naman dito. Oo nga, sarado. Sige po kayo para maging kagamit-gamit kayo sa ubasan ni Lord. Ayan. Join na po kayo dyan. Pamantayan po, para masabi po, sound doctrine. Page 5. Doctrine must be sound. Number 4. Page 5. Basa nga po, 2 Timothy 4, 3 to 4. 2 Timothy 4, 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang. Ha? Bakit? Second Timothy. Tama. Sige lang. Opo. 3-4. At
iiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katpa. Amen. Okay, ano sabi dyan? Magkakaroon daw ng katinantenga yung mga For the time will come. Darating daw ang panahon. darating ang panahon. No? Bigyan po si Ayawan ng mga tao. mayabang. Yung tinatawag na sound doctrine. Amen. Kasi pag sinabing sound doctrine, ito yung tinatanggap ng kabuuan, ng katanggap-tanggap. Sabihin tama Ito o yung wasto. dapat. Pag sinabing sound, angkop yun, wasto yun. Okay. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. So, darating daw yung panahon na ganon. Ang ituturo ng mga nagtuturo, yung desire nila. Di ba? Kaya kita mo, yung karamihan, lagi nilang kinakambyo sa kanilang mga katuruan. Di ba? Isang talata, like for example, kahit na yung 1 Peter 5:8, ano sabi ng 1 Peter 5:8? Humanda kayo, sabi ko. Sapagkat ang inyong kalaban, Magiging handa kayo Yun, di ba? magbantay. Ang diablo ay kaaway ninyo na parang liyong umuungal, umaatungal. aali-aligid na naghahanap ng masisila. So, bawat talata na kanilang ituturo, iniiwanan nila yung tunay na kahulugan. Kasi nga, Kinakambyo nila sa turo na dala-dala nila. Yung lagi pong ganun. Ano po? Halimbawa, prosperity gospel ka. Gagamitin mo yung talata na yan sa prosperity gospel. Di ba kasi may mga gospel ang turo puro prosperity. Di ba? Hindi naman masamang yumaman, di ba? Okay naman yan Pero aminin natin ang katotohanan, hindi lahat yayaman. Tama ba? Actually, mayaman ka na. Mayaman na tayo. Yung kayamanan galing sa langit. Di ba? Pero yung realidad, di ba? Magkakaibang level ng buhay natin. Magkakaibang di ba? Yung iba mayaman na, iba payaman pa lang. So, pero kasi sa kanila, yun nga, laging cambio doon. Naulit ko, hindi masama ang maging mayaman. Diba? Maganda yan, maging mayaman ka. O maging wealthy. Tama ba? Pero hindi lahat magiging wealthy. Okay. Sound doctrine. Pag sinabing sound, katanggap-tanggap ng karamihan. Hindi lihis, kundi wasto. Pag sinabing sound, wasto. Tamang turo. Ang problema, ang gusto ng mga tao, ang ituro nila, yung desire nila. At yung mga nakikinig, yung desire din ng mga nakikinig, pangiliti ng tenga. Itching ear. Pagka yung medyo hamunan na, medyo patama na, medyo parang ayaw nila. nakataas na yung Personalan na naman yata si pastor Pinapatamaan na naman ako Yung mga ganun Tapos nag-praise pa si pastor nagkataon wala yung taong inaalam niya na ganun ang buhay. Sayang! Wala si kapatid. Para sa kanya sana. Diba yung mga ganun Kaya po ganyan.
Hindi niya alam, para sa kanya pala yun. Same pala na ugali niya. Tama ba yun? Pag chismosa ka, hindi mo alam chismosa ka. Tama ba yun? Ganon? Pag maldita ka, hindi mo alam maldita ka. Yung ibang kadalasan kasi ang tao nakakakita. Ang nakakaalam, ang nakaka-gauge noon, yung mga tao sa paligid mo. Sa paligid mo. Ayan. Di ba? Pag bad breath ka, hindi mo alam kung bad breath ka. Tama ba yun? Alam mo, katabi Ang makakaalam na yung katabi mo, yung kausap mo. Immune na sa amoy. Immune. Yun ang immunity. So, Pag hindi na toothbrush, Galing sa loob yan. Galing sa loob yan. Meron ka at nag-toothbrush mo. mahalaga yung ano, no? Mahalaga itong ano. Punta sa... Because they have itching ear. Yun ano no? They will heap up for themselves teachers. And they will turn their ears away from the truth. Yung itching ear na turo, pangiliti ng tenga, turning away from the truth. Di ba? So napakahalaga po ng tama ang turo. 1 Timothy 4:16, balikan natin. Dasa. Walang sumama sa akin nang una akong umarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Sabi 16. 4:16, First Pakaingatan Timothy. mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka. Pati na ang mga makikinig sa iyo. Oh, di ba? Pay close attention to yourself and to your teaching. As you do this, you will ensure your salvation. And to those who hear you. No? Bantayan mo yung sarili mo, bantayan mo turo mo. Mahalagang turo. Kaya meron tayong pag-aaral ng doctrine. The doctrine of Christ, the doctrine of salvation, ano yun? Soteriology. The doctrine of Christ, Christology. No? The doctrine of the Holy Spirit, Pneumatology. Yan po yung mga termino doon, ano. The doctrine of angels, Angelology. No? Yan po. The doctrine of sin, Hamar Theology. Ano yung sabi ko siya? Okay. Sabi noon, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Yan yun, no? Letter B. Doctrine must be pure. Pure. Ibig sabihin, pure. No mixture. Walang halo. Diba? Walang half truth. No? Half wrong. Kailangan. Pwede ba yun? Half truth lang? Basa. Titus 2, 6-8. Sa lahat, 6. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging sapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ni naman ang mga sinasabi mo. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Amen. Amen. O, ito yung advice, ano? Sabi nga, likewise, urge the young men to be sensible. Verse 7, in all things, show yourself to be an example of good deeds. Amen? Yun ang mga matured, ano? Sabi, ano sabi ng verse 7? In all things, sa lahat ng bagay, Must be an example. ipakita mo. Makita nila sa buhay mo. Di ba? Opo. Na ikaw ay mabuting halimbawa. Amen.
Bisensya. Sa salita, sa galaw, sa kilos. Diba? Sa ugali. Be a good example of good deeds with purity in doctrine, dignified. Diba? Amen. Kaya merong tinatawag na pure doctrine. Mahalaga yan. Kaya akala nung iba, puro practical living lang. Practical life. No problem with the practical life. Pero marami maalam sa practical life, sablay ang doktrina. Amen? Amen. Makakaapekto po yung doktrina. Amen? So, yun nga, dapat pure. Letter C. Doctrine must be based on Scripture. Tama? Ang basihan, Bible, not fables. Amen? Not tradition. Not human teaching, ano? But biblical dapat. 2 Timothy 3:14 to 17. Datapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aaralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. 15. At mula sa pagkakasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagdurunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinutubo sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Yan, di ba? Based on Scripture. Amen. So, bawat turo, kailangan sinususugan ng talata. Sinusuportahan ng talata. Amen. Pagka hindi kaya suportahan ng talata, hindi pwede maging doktrina yan. Amen? Supported by the truth, by the Scripture. And the truth is all about the Word of God. Amen? Kaya itong mga doktrina natin, no, supported by the truth, supported by the Word of God. Amen. Hindi yung human speculation. Hindi yung turo lang ng tao. Kaya napakahalaga niyan. Letter D, doctrine must be practiced or obeyed. Practiced or obeyed. Romans 6:17. Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sinusunod sa aral na ibinibigay sa inyo. Amen. Amen, di ba? But God be thanked that though you were slaves of sin, no, sa kabila ng kayo ay dating alipin ng kasalanan. Amen? Amen. Ang laki ng ano, no? Ang laki ng yung Word of God, yung salita ng Diyos. Yung mga dating alipin ng kasalanan, yung mga nabubuhay sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan, nag-enjoy ng kasalanan. When they heard the Word of God, Nababago. Amen. nababago ang puso, nababago isip, nababago ang kaluluwa. Nababago yung katauhan ng tao. Amen. Very powerful ang salita ng Diyos. Amen. Very effective ang salita ng Diyos. Buhay. Amen. Amen? Sabi nga ng Hebreo, 4:12. chapter 4, verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabuhat, matalas. Kaysa, Ang salita ng Diyos ay higit pa sa tabak na magkabila ay talim. Tumatagos sa kasukasuan hanggang sa utak sa buto. Amen. Na nakatataho ng puso at iniisip ng tao. Sa bishop mo. Amen? Very powerful ang Word of God. No? Sige, basahin mo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.
matalas kaysa alimang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Nakakaalam, ano? Amen. So, kaya itong Word of God na naipapangaral na Alam niya lahat talaga. na ano, ng hasang mga ngaral, very powerful. No? Matindi ito. Higit pa ito sa tabak. Amen. Nakakalungkot sa mga preacher, sa mga ngaral. Open our Bible, binasa yung talata. No explanation, no interpretation in connection to the Word of God. Nagkwento na nagkwento, kumanta na ng kumanta. Nagtumbling na ako ano pang ginawa niya. Iniwan yung tala. Iniwan ang talata, hindi inexplain, hindi pinaliwanag. Sukli ka muna. Ha? Bibili. Ay, sorry. Sorry po. Commercial muna. Ha? Marshall. Hindi kailangan. Ano ba ako? Iniwan ang talata. Walang iwanan ng talata. Yan ang gusto kong matutunan ninyo, no? Yung mga produkto ng Agape, produkto ng Asol, produkto ng Andrew dito sa Bagong Silang. No? Yan ang ninanais ko mapakinggan kung paano kayo mangangaral ng salita ng Diyos. May proper interpretation and explanation of the Word of God. Huwag natin gagawing diving board ang Word of God. Ano ibig sabihin? Buksan natin ang talata, binasa, iniwan na. Natalo na sa iba. Nagkwento ka na ng mga pinagkakwento, nag-testimony, preachimony na ako, ano. Hindi ganoon, hindi makakabago ng buhay ng tao yan. Amen. Ini-encourage mo lang sila. Pero ang Biblia po ang bumabago ng buhay ng tao. Amen. Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos na na-explain, na-interpret, na ipangaral, na ipamuhay. Pag-isip ng talas. Ito ang siyang babago ng buhay ng tao. Very powerful yan. Kinakasihan niya ni Holy Spirit. 4:12. Amen? 4:12. So, but God, sabi nga, no? We think that though we were slaves of sin, yet you obeyed from the heart. No? Mula sa dating alipin, siyempre, na-enlighten, na-equip, nakapakinig na salita ng Diyos, naging masunurin. Amen? Mula sa kanilang mga puso, that form of doctrine to which you were delivered. Amen? Meaning to say, we need to deliver the doctrine. We need to preach, to share, to teach sound doctrine. Amen? Kahit sabihin pa ng mga kausap mo, pasensya na po, sarado ako. Katoliko ako, kandado ako. Sige lang po, ayakan nyo lang po. Pagbigyan nyo lang po kami makapag-share ng Word of God. Basta wag muna natin pag-usapan ng religion. Pag nakapakinig na salita ng Diyos, yun na ang pagsimula ng pagbubukas. Amen? Bandang huli, magiging masugid na tagasunod ng ating Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Ganyan ka-powerful. Sabi nga, a lot of knowledge by itself can turn us into good Pharisees if we do not observe what we know. Amen? So, doctrine must be practiced or obeyed. Sabi nga, maraming mga tao maalam sa salita ng Diyos. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Kabisado ang salita ng Diyos. Kinakabisa nila ang salita ng Diyos. Pero hindi naman nila isinasapamuhay ang salita ng Diyos. No? Ang tawag doon, Pharisaic. Diba? Pariseo. No? Pharisaic mentality. Ang mga Pariseo, kabisado niyan ang batas. Kabisado ang lumantipan. Quote and quote yan. Pero hindi naman nila ipinapamuhay ang salita ng Diyos.
hanggat hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos, hindi ito magiging epektibo. Amen. No? Practice. No? What you read, practice. No? What you hear, practice. No? What you meditate. Sabi nga, ito, 23, verse 1 to 3. Then Jesus spoke to the multitudes and to his disciples and saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works, for they say and do not do. Yan pala, mga Parisaik, ano? Ano ang mindset ng mga Parisaik? Mga Pariseyo? Nangangaral Pero sila, hindi nila ginagawa. hindi naman nila ipinapabuhay. Amen. Kasi sabi niya, Galing nila, quote-and-quote yan. Biblical yan. Bible-based yan. Old Testament, Torah. Kayang-kaya nila i-quote yan. Di ba? Kaya sabi ni Kristo, Gawin ninyo yung tinuturo. ganito gawin nyo. At sundin. Okay, napakinggan ninyo, sundin ninyo ang itinuturo nila. Huwag ninyong gagayahin ang buhay nila. Di ba? Tularan ang nilang So, ibig sabihin, meron bang mga ngaral na nangangaral lihis ang buhay? Kaya sabi, Meron? marami siya. Kaya sabi, ingatan mo ang yung turo, ang ililigtas mo ang sarili mo at ang nakikinig sa'yo. Oh, kaya. Kasi nga, meron. Hindi lang meron eh. Maraming mga ngaral. marami. Sa ngayon, Bishop, meron tayo. Sablay ang buhay. Maraming hanggang Santa Makmak po yan. Marami na nga. Di ba? Nagpo-post ka nga sa FB, no, Bishop? Ah, may May kilala nga Kaya ang nga. bishop eh. Police, mataas ang rango. Pero, sabi niya ano, Bible lahat. Mula Old Testament hanggang New Testament. Pero hindi niya napag-uunawa yan. At hindi niya ginagawa kasi mamamatay tao siya, bayaran. Hindi sa ating Bible. Talino lang. Kali. babasa ng Bible. Sabi niya lahat. Pero Yes. hindi niya kayang unawain. Hindi niya rin kaya sundin. Siyempre, hindi nga maunawaan, lalong hindi susunod. Ayun. Di ba? May sariling pamantayan. Kasi kung maunawaan, Yes. bitawan yung ginagawa. Kaya nga eh. Taas ang rango mo. Binasa lang. So, ito po, in other words, we are self-deceived if we think that knowing the truth is the same thing as practicing the truth. Amen? Amen. Ulitin ko, we are self-deceived. Kailan? If we think, kung ilalagay mo sa utak mo, that knowing the truth is the same thing as practicing the truth. There are a lots of Christians today knowing the truth. They know the truth, but they are not practicing the truth. Deceiving yun. Diba? At ang dinadaya mo, sarili mo. Tama? Basa, 1:22 na Santiago hanggang 25. James 1:22. Ito, tapos na. Tagapagpuan kayo ng salita at huwag tagapagpilitan na inyong dinadaya ang inyong sarili. Oh, di ba? Ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Amen. O, di ba? 25. Kaya nga, hanggang 25 po. But prove yourselves. Patunayan ninyo sa inyong mga sarili, no? Doers of the word, and not merely hearers, who delude themselves.
or deluded themselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. Oh. Amen? Yung daw nakikinig at hindi nagsasagawa. Gaya siya Amen. na tumitingin sa salamin. Meron ba nagsasagawa at hindi nakikinig? Hindi makakagawa yun Hindi, isa kasi pareho. walang narinig. O step by step. Yes. Kailangan makinig muna. Kailangan makapakinig ka muna. Yes. Tsaka ka meron sasagawa. Sagawa. Okay. So, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? Lahat na nakikinig ang sinasabi. So, meron bang nakikinig pero hindi nagsasagawa? Marami. Marami na naman. Para sis. Di ba? Oo. Oh, di sa mo yung mga pares eh. Para sa Kristiyano na lang. O, Kristiyano na lang. Tayo mga Kristiyano. Kami ni Jesus. Marami ba nakikinig pero hindi nagsasagawa? Di ba? Ang dami. O di, ano tawag sa kanila? Ito ang aking mga kapatid. Mandaraya. Narinig ka nga na meron tayong ganito. Oo. Sadyan ba yan? Di ba? Deceiver yun, ano? At ang dinadaya, Sarili niya. yung sarili. Sarili. Sabi ng Bible, no? He is like a man who looks at his natural face in a mirror. For once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Yung makakalimutin, Yan. di ba? Kailangan mo na tumingin sa salamin. Nakita mo na itsura mo. No? Meron kang dapat tanggalin. Dapat talaga It's like a mirror. No? Titingnan mo na yung sarili. Ayusin. Yan nga. Meron kang dapat ayusin. Ang problema, matapos mo malaman, matapos mo matingnan ang sarili mo, Kakalimutan na ng itsura. nakalimutan mo na naman, itsura mo pala yun, ikaw pala yun. Ang pinipilit mo, ikaw yun, o yung ibang tao yun. Nagtuturo. Magsipagbago kayo. Yun pala eh. Sarili. Ikaw pala ang dapat magbago. Yung turo ng turo, yung pala. Diba? Yung pala yung Mahalaga yun eh. Urology. Turology. Yan. But one who looks intently at the perfect law, intently. Ito, sahin maigi. No? The law of liberty and abides by it, not having become a forgotten hearer, but an effectual doer. No? Not just about forgotten hearer, but it is all about effectual doer. Amen. This man will be blessed in what he does. Ano ngayon tayo? Hearer ka ba and yet a doer? Amen. Or hearer ka lang, not a doer? Hearer at doer. Hearer and effectual doer. Di ba? Here. Anong conclusion niyan? Patunay that you are a hearer and effectual doer. Pagpapalala ng Diyos. No. Pagpapalala ng Ayan, tingnan nyo ha. Sabi na sumunod, this man, this woman will be blessed in what he does. Tawag yung victorious Christian. So, Parehas ng victorious Christian. Sabi rin, no? Intindihin natin. Para sa lahat ng This man, this woman will be blessed in what he does. Amen. Amen? Ngayon, tanungin natin sarili natin. Kasi kiniklaim natin we are hearer and a doer. The next question is all about, are you blessed Amen. Amen. in what you do? Amen. No? Blessed ka ba? Yes. Sa lahat ng mga decision making mo, sa bawat aspeto ng buhay mo, kay Lord walang problema. Ama, ang problema po, kaya hindi tayo nagiging blessed. We are a hearer,
but not a doer. Amen. Ang problema nga, yung iba nakikinig, pasok, labas. Present naman, Bishop. Gusto yung nakakakiti lang sa... Diba? Present Oo. naman, Bishop. Present. Mas Ganyan na eh. Kasi kung doer ka, alam mo ang mali eh. Gagawin pa. Bakit ando ka pa sa mali? Pinipilit mo yung mali na ginagawa mo, ini-enjoy mo. Eh dahil pinipilit mo yung mali, ano ang kasunod nito? Withdraw blessing. Blessed ka? O curse? Curse. Sumpa ang kasunod nun. Consequences ang aabutin mo dyan. Palo ang aabutin mo dyan. Curse yan. Hindi pwedeng itama ang mali. Ang mali ay mali. Di ba? Oo. Eh gusto ng Lord, blessed ka. Hindi mo nakatabi mo, gusto ni Lord, blessed ka. I'm blessed. Kaya umayos ka. Always I'm blessed. Umayos. Di ba? Amen. Always blessed. Amen. This one will be blessed. Ang sarap yata mabuhay ng blessed, ano? Amen. Favorable ka lagi kay Oo. sarap matulog sa kuko. Stress-free, depression-free, Baka mapunta. di ba? Anxiety-free. Natuwa kay Angel eh. Di ba? Laki na ng ano niya. Oo. Blessed ka. Yung prayer ko, Lalo yan ang pagpapala. natutuwa ako kay Angel. Blessed to be a blessing. Magandang testimony, di ba? Oo. Natutuwa ako kasi pagtagal ko rin silang pinag-pray. Krista naman. Inaano na nila, Ah, pinapanawa. Yes. Kapastoro na doon. Hindi malayo. Kaya mo Hindi mag-exhort eh. malayo. Makapag-exhort ka. Ang ganda Exhortation. Grabing Alamin ng mo ang presence ano, ng Lord. gusto Kasi ng Lord iba sa'yo. yung buhay eh. Iba yung pinamumuhay mo na at May kapayapaan. sinishare mo na. Sinishare. Oo. Okay. Okay na? 4 na bagay? Ano yun? What are the requirements for doctrine? Sounds. Sipatin niyo po yung mga doktrina ng mga tao na yan. Ng mga religion na yan. Una, doctrine must be sound. Pangalawa, doctrine must be pure. Pure. Pangatlo, doctrine must be based on scripture. Pag hindi hango sa talata, pag hango sa tradisyon, hango sa mga katuruan ng mga matatanda. Di ba mga ganun eh, no? Hindi pa sumusunod sa ating turuan ng tanda eh. Kahit mali eh. Pinipilit din yung tama. Doctrine must be practiced or obeyed. Yan po, 4 yun. What should be our attitude toward doctrine and the Word of God? Nehemiah chapter 8, verse 1 to 6. Our attitude. Sabi dito, ako na magbabasa. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded Israel. Verse 2, So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women, and all who could hear with understanding on the first day of the 7th month. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday, before the men and women, and those who could understand, and the ears of all the people were attentive to the book of the law. So Ezra the scribe stood on a platform of wood which they had made for the purpose, and beside him, at his right hand, stood Matitiya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkiah, Maaseya, and at his left hand, Pedaya, Misael, Malkijah, Hashum, Hasbana, Sekariah, and Meshulam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up, and Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen, Amen, while lifting up their hands, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Alam mo yung resulta?
lifting up their hands, bow their heads, worship the Lord with their faces to the ground. Oh, tingnan nyo, no? Yung mga ulo nila nakasubsub sa lupa. Verse 7. Also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabetai, Hodiah, Maaseiah, mga pangalan, ano? And the Levites helped the people to understand the law. Amen? And the people stood in their place, so they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. Mahalaga yung to know the reading, understand the reading. Amen? Ipinaliwanag nila, naunawaan nila. Diba? So, ano naging resulta? At sabi ng verse 9, and Nehemiah, who was the governor, Ezra the priest and the scribes, the Levites, who taught the people, said to all the people, this is the holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep. Yan ang resulta, weeping and mourning. Iyak sa Panginoon. When they share the word of God, preaching the word of God, the people understand it because they interpret it properly, they explain it properly, so they know what the sense of the word of God. Ano resulta? Fear. No? Crying. Yun eh. Kasi makikita mo yung sarili mo. Diba? So, ang sarap naman umiyak sa Panginoon, di ba? Uy, ayan. Okay. So, letter A, sa atin pong manual, we should hunger for the word. Uhaw. Amen? Sabi nga ng Matthew 5:6, Job 23 verse 12, Mapapalad ang nangugutom at nanguuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. yun, nagugutom. At nauuhaw. Saan? Sa katwiran. Ng Diyos. Sapagkat sila'y bubusugin. Amen. Eh kung hindi ka uhaw, ano po ang reaksyon ng uhaw at gutom? Humble. May humility. Oh, wow. Gutom. Uhaw at gutom. Ano reaksyon nito? Hindi, pag sinabi mo, alam ko lahat yan. Hambog, ang tawag doon. Pero pag sinabi mo, wala po akong alam niya kahit marami ka na alam. Wala po talaga akong alam doon. Pasensya na po. Anong attitude ng gutom at uhaw? Bubusugin ka rin. Ang gutom. Parang Gutom. Tingnan niyo muna, gutom sa pagkain. Uhaw sa tubig. Anong attitude niya? Nangangatog. Hindi ka mapakali. Ano pa? Nangihingi ng tulong. No, nalulupaypay ka. Pay-pay. Oh, sa kabila ng panlulupaypay mo, gustong-gusto mo makakain. Yes. Gustong-gusto mo makainom. Diba? Hanggat hindi ka makakain at hindi ka makakainom, Hindi ka lakas, hindi maiibsan ng kauhawa ang ano na yan. Pagkagutom. Hindi mapapanatag. Oh, diba? Pagkauhaw. Literal muna natin tignan kasi meron literal na karanasan eh. Hanggang hindi mo mararanasan yan sa salita ng Diyos. No. Napalad ang mga nauuhaw at nagugutom. Saan ang gutom? Sa katwiran. Kapagkat sila'y bubusugin. Maraming mga tao di ba? Uhaw, physical, literal. Pero sa katwiran, walang pakialam. Paano mabubusog? Paano magiging righteous? Job 23, verse 12. I have not departed from the commandment of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Ako Tingnan niyo, ano? hindi umiiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kaniyang bibig ng higit
kaysa aking kailangang pagkain. Oh, yun. Pero ano ang nangyayari sa mga tao? Bumabaliktad. Di ba? Maraming mga Kristiyano, maraming mga tao, they were neglected. Yung Word of God. Nare-reject nila. No? Neglected, rejected. Di ba? Ano pinahalagahan? Necessary foods. Isang akala. Di ba? Sa material na ba? Di ba? Pagka sinabi, halimbawa, sabi, mga kapitbahay, simba po kayo sa linggo, may tiga 3 kilong bigas kayo. Unahan yan. Puno tayo niyan. Yung tupat 3 kilo lang yan, hanggang 5, di lalo na. yung mga attendance. Pero pagka wala kang ibibigay. Simba tayo. Yeah. Kaya iba, di ba, magsisimba lang dahil sa ayuda, Kaya yung una dahil sa pakinabang. Kasi pag nandiyan yung pagkatapos wala na sila. Oo. Walang mangyayari doon. Di ba ba? Hindi nila alam, ang susi pala, Eto. yung Matthew 6:33. Unahin mo ka. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon. Mauhaw tayo sa presensya ni Lord. Mauhaw tayo sa paggawa ng katuwiran. Bubusugin ka ng Panginoon. Amen. Amen. I have treasured the words of His mouth more than my necessary food. Parang ang nangyayari sa mga tao, I have treasured the necessary food more than the words of His mouth. Di ba? Bumabaliktad eh. May sariling version mga tao. Di ba? Sabi nga ni David, I rejoice at your word as one who find great spoil. Psalms 119 verse 162. Basa. (119, 162). Ano ba yun? Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakakasumpong ng malaking samsam. Oh, kita mo. Ibang klase yung kagalakan niya sa salita ng Diyos, ano? Ang kahalintulad para kay David ng salita ng Diyos, Nakakuha siya ng malaking samsam. yung Nakatukla siya ng treasure. nakatuklas ng malaking samsam, treasure. Dahilan sa pangako mo. Diba? Yun ang treasure, eh, no? Katulad ko ay tao. Pag sinabing treasure, Mas noong yaman. kayamanan yun. Yaman. Wealth yun. Wealth. Amen. Samsam yun. Plunder yun. I rejoice at your word as one who find great spoil. Di ba? Merong paghahalin tulad, ano? Nagagalak ako sa iyong mga salita. Anong uri na kagalakan? Anong klaseng kagalakan? Tingnan niyo po yung ito binituruan ko kayo mag-interpret. Gamitan lang po natin, tanungin lang po natin. 5W, 1H. Isang talata. No? Ano yung unang W? What? When? Why? Where? Who? Diba? And how? H, how? Diba? So, halimbawa, gamitan mo ng salitang why. Tanungin mo siya why. Nagagalak siya. Yun. Ano? Bakit ganun na lamang katindi ang kagalakan ni David sa kanyang mga salita, sa salita ng Diyos? Kasi nga Diba? sabi nakapagday niya pa yung When? nakakuha ng samsam. Saan naman? Di ba? Saan siya? Oh. O pagka ginamitan mo ng when, ano yun? Kailan? Ha? When? 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 Pagka sinabi mong when, panahon. Talks about time. Pag ginamitan mo ng where, it talks about place. Ah. Place. Diba? Baligtad. Pag ginamitan mo ng why,
It talks about explanation. Why? David rejoicing Yes. the word of God. Because Who? Gagamitan mo ng because. Siya ang nakakuha ng malaking samsam. Oh, di ba? Oh, why David? Too much rejoice, no, in the word of How? God. Amen. But when we are- How should David? No, ganun, no? Pagka David muna, tapos ilagay natin sarili natin. How should we? Rejoicing. Paano ka nagagala sa salita ng Diyos? Dahil pa kasi. Diba? Makakagawa ka na ng sermon doon. Tignan nyo? Amen. Makakagawa na po kayo. Tanungin niya lang. Yun na, kasi yung tanong na yun ang tema. 5 Ps. Yan ang amazing. No? Pag ginamitan nyo ng tanong, tema na yun, sasagutin na isa-isa. Ano yun? Paggawa ng sermon yun. Okay? I rejoice at your word. Merong merong tinatawag na paghahambing. Ano yung pinaghahambing ni David? Word of God, Yung yaman ng plunder. yaman ng tao, yaman ng Tignan nyo ha? mundo at saka Oo. salita ng Diyos. Kayamanan, salita ng Diyos. Amen. Di ba? Nagagalak ako sa iyo mga salita. Daig Anong ko klaseng pa- kagalakan? Daig ko pa Katulad ng kagalakan na nakakuha ng nagtamo ng malaking samsam, malaking kayamanan. Amen. Pareho. Eh, yung mga tao puro dito eh. Nagagalak ako sa pera, nagagalak ako sa ayuda, nagagalak ako sa kayamanan, nagagalak ako sa trabaho. Dapat dito sa kabila. Wala akong kagalakan dito sa salita ng Diyos. Yan nga yung inaano namin eh na Di ba? Pagdating sa salita ng Diyos, boring. ayaw. Kaya, hindi nila alam, no? Sabi ni David eh. Nagagalak. Si Pinatay yung timbang niya eh, no? Kayamanan pala ito Amen. na Daig pa. hindi natitresyo ng mga tao. Daig pa, Bishop eh, no? Oo. Kayamanan. Hindi natitresyo. Oo. Mapuno ka lang ng salita ng Diyos, magbabago Amen. buhay mo, treasure na yun eh. Yes. Diba? Yung wasak ang buhay na ayos because of the word of God. Treasure na yan eh. Amen. Siya kasi yung blessing, Bishop, na nagmula pa kay Father Abraham, sa katakot, kay David, kay Huda pala muna, bago kay David. Mm. Si Lord Jesus Christ yung salita. Ang lalim. Ayan, babawan muna natin. Babawan na natin. The true Babawan blessing. muna natin yung mga katotohanan. Dito, very practical kasi, no? Very practical. The true blessing to be a blessing So, for all of us. word, plunder. I rejoice at your word as one who find great spoil. Amen. Amen. Kaya hindi puro spoil. Kailangan Merong great. word. Great. Dapat ang mga Kristiyano ganyan. No po. Pag ganyan ang mga mananampalataya, they were rejoicing in the word of God. At kinikilala nito ang word of God. Knowing the truth, knowing about our Lord Jesus Christ. Parang mayaman ka na nun. Amen. Okay? So, hunger. Letter B. We should desire spiritual understanding of the word. Nehemiah 8:2. Desire spiritual understanding. At dinala si Ezra na sacerdote ang aklat na kautusan sa harap ng kapisanan ng mga lalaki at mga babae at lahat na nakakadinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. Oh. Then, verse 2 Ezra, the priest, wrote the law before the assembly of men, women, and all who could listen with understanding on the first day of the 7th month. Amen? So, desire spiritual understanding. Amen? Kaya tayo bilang mga leader ng iglesia, kailangan mo magkaroon ng desire. Desire for what? Good evening, good afternoon, Pastor. Spiritual understanding. Amen? Amen. So, pinagpe-pray po yan. Tama ba?
At saka yan ay hinihiling kay Lord. Amen. Yung bang madali mong naiintindihan ng salita ng Diyos. Ang hirap intindihin kasi dito. Mahirap intindihin. Kailangan guidance of the Holy Spirit. Guided by the Holy Spirit. Guided by the Holy Spirit. Pagka nagbabasa ka, parang buhay na buhay yung mga talata. Amen. Meron kang spiritual understanding. Amen. Yung pagkaroon ng Yun ang ano. Dinidesire pala yun. No? Kailangan pero pag wala kang desire na gano'n, wala. Worldly understanding pa rin. Letter C. We should be attentive to the word. Attentive. Diba? Attentive. Nakikinig. A3. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Oh. Ang lahat, all the people were attentive to the book of the law. Attentive. Amen. Hindi hating kaisipan. Nakikinig ng Diba? Mabuting nakikinig, ninanamnam. Diba? Minubulay-bulay yung kanya po mga salita. Sabi, he read from it before the square, which was in front of the water gate from early morning until midday. Tingnan nyo, no? Matindi, no? Pagbabasa pa lang ng salita ng Diyos, ano? Bible reading pa lang yan, no? Early morning until midday. Kaya nyo yun? No? Umaga hanggang tanghalin tapat. Matindi, no? In the presence of men and women, and those who could understand, and all the people were attentive to the book of the law. Pangapat, we should be respectful to the word. Respectful. Oh, verse 5. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan, sapagkat siya'y nasa mataas sa buong bayan. At nang kanya'y buksan ang buong bayan ay tumayo. Oh. Nung buksan ng aklat, sa harapan ng mga tao, sabi nga, for he was standing above all the people, nasa pulpito siya. Ba? May pulpito na nun. Panahon pa ni Nehemiah ito. Nila Ezra. So, and when he opened it, nung buksan ng aklat, all the people stood up. No? Eh, pagtayo, tanda ng paggalang yan. Di ba? Oo. Diba, dumating kang prominent na bisita. Prominent ha, dumating ka. Dumating. Tapos pag dumating yan, tatayo ka, sasalubungin mo siya. Tanda ng pagkilala sa kanya. Pag hindi ka tinayuan yan, di ba? Unrespectful yun. Amen? Amen. Kaya, minsan, di ba, sabi ko, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang mga salita. Biblical po yan. Let us all arise. Bilang paggalang. Kanino? Sa Panginoon. Amen. Amen? Respectful. And letter E, we should be responsive to the word. Verse 6. At si Purihin si Ezra, Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga taong kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyukurin na sila at sumamba kay Yahweh. Oh, ito, ano response? Amen. Amen. That is the proper response. Tama ba? Amen. Yun ang proper response. Yan ang response ng mga tao. Minsan. Wala lang. Nagpipreach ka, Dema. di ba? Nakatanga, nakatunga nga. Para hindi makapaniwala. ang amen po kasi pagsang-ayon. Yun nga. Parang hindi na, That is proper response. parang hindi na uunawain si Kaya nga
Yung iba talagang hindi nga nakikinig. Pasok sa kabila, labas sa kabila. Yung iba, nagse-cellphone. Kailangan na Habang nakikinig na salita ng Diyos, nagme-messenger. sa tinutukoy. Ano kasi, matutuwa ba yung halimbawa na lang, no? Kausap mo yung presidente. Habang nag-uusap kayo, kinakausap ka niya, nagse-cellphone ka. Naglalaro ka ng ML, halimbawa. O kaya may kausap kang iba dyan. Bastasan mo. Di ba kabastusan sa kanya yun? Opo. Ang daming bastos na Kristiyano. Di ba? Sayang yung pagpunta ng simbahan. Oo. Binababa ng Panginoon yung kanyang mga salita. Tapos ikaw ano mo, pinagagawa mo sa buhay mo. Very responsive. Sabi nga na Isaiah 29:24, "This also who erred in the spirit will come to understanding, and those who complain will learn doctrine." Basa po, Tagalog 29:24 ng Sila Isaiah. naman mga nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, at silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Silang mga mapag-upasala ay natututo ng aral. Tayo mo, kaya yan ang trabaho natin, yung mga pasaway dyan, yung mga salot ng lipunan, yung mga manunuya dyan. Yeah. Aralan lang yan. Amen. Matututo ng unawa. Pag naunawaan, ayun na. Sabi nga ng 8:32 ng John, "And you will know the truth, and the truth shall set you free." Amen? Amen. At malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan. Bilang pangwakas, ay Psalms 19, verse 7. the law of the Lord is perfect. Yun. Converted. Sabay-sabay nga tayo. Sabay-sabay. The law of the Lord is perfect. Converted the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Amen. And in keeping them there is a great reward. Amen. Amen. God bless po. The Lord is. Sa sunod na pag-usapan natin, the doctrine of the Scripture. Amen. So, tayo manalangin. Let us pray. Brother Gerson, close us in prayer. Manahin po tayo. Ama, salamat po Diyos sa araw na po nagkalabas sa amin, na kami po nakapag-aral. Salamat po Panginoon sa mga natutunan, sa Amen, Lord. salamat po Panginoon sa bishop. Salamat namin Diyos na bigyan po sa Panginoon sa paalangan. Patuloy din po namin Lord sa bawat Lord na aming napag-aaralan. Patuloy din po namin itong makasakamuhay. Salamat po Diyos sa araw na po. Natin po ang sa pusamin sa pagkakampan ng pamilya. Maraming salamat po Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Alam niyo, napakapalad natin. Meron tayong proper